Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Itong si BP Leni, kaya ngayon natin kay BP Leni kasi BP Leni, okay lang naman yung nagtatrabaho nga. Pero don't make it appear, sabi nga ni Secretary Lorenzana, as if ikaw lang nagtatrabaho at mga inutil itong mga nasa opisyales. How can you compete? How can you even compare with the kind of work that this government does for the people? Diyos mio ka naman. Kita mo, nakisakay ka na lang nga sa aeroplano ng Air Force. Nakisabay ka dun sa mga relief goods. Sapagkat, siguro, hindi mo alam kung paano ka makakarating dun. Kung ikay walang nagperam sa'yo ng aircraft. O kaya, nakiusap kang makasakay. O hindi ba? Doon mo makikita na yung pamalaan. Kahit na kinukonsider mo ang sarili mo na kalaban ng administrasyon, ikaw ay pinaunlakan sa pakiusap mong makisakay. Kaya lang, ang problema, parang pinalabas mo naman na ikaw ang nagko-coordinate. Ikaw ang may dala ng mga relief goods. O, kung hindi man ikaw yan, yung mga tao mo. O, siyempre, dapat alam mo rin yan. Anyway, meron po tayo na gustong ibagi sa inyo sapagkat ito talagang isa rin tong dilaw pareho ni Casanova. Maniniwala ba kayo na may pinost itong si Vicente Romano III? Dati raw po itong USEC ng Department of Tourism. Ito po yung USEC na nangopya ng slogan o meron siyang design na ginamit niya para sa DOT na lumika ng alingas-ngas. Naging kontrobersyal, kaya napuwersa siyang tanggalin sa pwesto. Alam niyo po bang pinupost niya ngayon, kinakalat niya? Pagkatapos, ginagamit niya pa kung sino-sinong tao nilalagay sa ilalim ng pangalan na para parehong sinasabi, pero hindi naman pala. Ano pong sinasabi niya? Sabi ganito, doon daw sa nakarang press con, in his last press con, Duterte was visibly agitated when nasa ng Pangulo trended. Halata daw nagalit si Presidente nung lumabas yung nasaan ang Pangulo, where is the President, where are you? Doon daw po sa kanyang depensa, ginastify niya yung kanyang lack of visibility during major crises like Typhoon Rolly. At sabi daw, inaasahan niya raw na mas visible sana si Presidente para makita man lang sa video na siya in control of disaster and management problem of the nation. Hindi daw kailangan lumangoy. He can project leadership from the comfort of his office at the palace. Exactly! Talagang hindi siya nga kailangan lumabas. Yun nga yung tinatawag na sentido común. He doesn't have to leave the palace. He doesn't have to leave his house to control the operations of the entire government machinery. Kasi nga, high-tech na tayo. Tawag ka lang sa telepono, radyo, mapapagalaw mo nga lahat. Kaya hindi mo nga kailangan makita. Yun nga makikita yung kagalingan mo sa isang leader na hindi mo nakikita pero gumagalaw ang buong makinarya ng gobyerno. Hindi ba? O, ngayon. Alam mo itong kakalimutan ko, apelido nito, Vicente Romano. Dahil daw, halata daw na yung kalusugan ni Presidente, bumabagsak na. At hindi na raw kaya na gawin ang kanyang tungkulin bilang Presidente, hindi ng linya ni Casanova kahapon, di po ba? Kailangan daw, eto, sabi niya, kailangan daw yung mga cabinet members dahil nga daw hindi na kaya ni Presidente Duterte magtrabaho. Punta raw ng punta sa Davao kasi siguro daw meron dong medical equipment na kailangan niyang gamitin. At halatang-halata daw dun sa kanyang aerial inspection, namumutla daw siya. Pati daw yung mata niya halos duling na. Saan kaya nakakuha nito? Talaga itong dilaw na si Romano talaga namang. Kaya sabi niya,
Sino ang nagpapatakbo ng gobyerno? Pero mo sinabi niya, alam niyo ba, sagot niya, sarili niyang tanong. Yun daw pong si Bongo, Senador Bongo raw nagpapatakbo. Binibigay na lang daw yung mga dokumento ko, Presidente, basta pinipirmahan. Pati daw yung script daw dyan sa televised address. Mali-mali na raw ang sinasabi. Hoy, hoy. Walang script. Pag si Presidente nagsasalita sa TV, hindi nag-i-script. Hate na hate niya nga yung script. Kita mo ginagawa siya ng speech, hindi niya binabasa. Pag binabasa niya, naiinis pa siya. Palaging live, on the spot, at extemporaneous yun. Pero ito ho yung kanyang mungkahi. Tinatawagan niya po kami mga cabinet members na kailangan daw na gumawa na kami ng resolution kasi sa ilalim ng saligang batas, pag hindi na raw nagagawa ng presidente ang kanyang tungkulin, sabihin na raw namin, majority of the members of the cabinet will issue a resolution na the president is already incapable of performing his duty. Kaya, kailangang maghanap na ng ibang presidente. Gagawa na ng butuan sa Kongreso. Tinan mo itong lokon to. Bakit ba? Bakit ba hat kayong palitan si Presidente? Alam mo kung bakit? Kasi nawala kayo sa posisyon eh. Ilang taon kayong nakinabang kay Presidente Pinoy. Nawala kayo. You were wiped out. Nung last election, ni isang oposisyon na senador, walang lumabas. Ngayon, nagmamadali kayong palitan si Presidente. Pinapatay niyong pilit. Pinipilit yung merong malubang sakit kahit nawala. Pinapakita niyong namumutla. Rosy cheeks nga, hindi mo nakita. Naka-Amerikano pa, ang ganda ng tsura. Nagmamadali kayo. Hindi kayo makapagantay ng eleksyon. Kaya walang base, paninira ang ginagawa mo, kasinungalingan yung kinakalat mo. Romano. Taga saan ka ba? Sa Roman? Kaya ka Romano? Ay, nako, yung ginawa mong plagiarism na tinatawag, kinopya mo, nangungopya ka. O ito, ngayon, hindi ka lang nangungopyan, naninira ka na, nagsisinungaling ka pa. Yung mga kagaya mo, ang dapat na, dapat tapong ka sa Africa doon, sa mga zoo, sa mga, doon ka na lang kaya maglaro. Pero mo sabi niya, it's your patriotic duty. Patriotic duty raw po namin ay deklara namin si Presidente Duterte na wala ng kakayahan. Ikaw, Romano, ang walang kakayahan na magsabi ng totoo o katotohanan. Ang kakayahan mo, magkalat ng kasinungalingan. Yun. Kaya tigilan nyo na yan. At alam nyo, alala ko bigla yung akusasyon sa gobyerno. Walang freedom of the press. Walang freedom of expression. There's a chilling effect. Ayan, nakikita nyo naman. Nakikita nyo kung paano itong si Romano, paano itong Rappler, paano itong si Casanova, kung siraan ng gobyerno. Kung siraan si Presidente. Kita nyo, ganun kalusog ang demokrasya rito. Ganun kalaya itong mga ito. Kahit na anong gawing pag-aalipusta sa Presidente, nandyan pa rin sila. Hindi po ba? Pero tingnan nyo ang survey, 91% pa rin ang trust and popular rating ng Presidente. Yun po ang pilit nilang ginigiba. Sinisira nila kasi pag hindi mo sinira yon, pagdating ng halalan sa 2022 ay talagang mabubura na naman ang oposisyon. Yun ang katotohanan niyan. Kaya bawat espasyo
bawat puwang na makita nila na pwede nilang siraan si Presidente ng administrasyon, ginagawa po nila. At wala naman silang kadala-dala. Kahit naman anong ginagawa po nila, siraan mo si Presidente, alipustahin mo si Presidente, gawan mo ng issue ang administrasyon, pati yung mga cabinet members. Pag tinanong mo naman ng taong bayan, sila naman ay kontento sa trabaho ng Presidente. Tingnan mo, yung popularidad ng leader ninyo, si BP Leni, 58%, biglang naging 57%, natanggalan pa ng 1%. Hindi po ba? Kaya pwede ba, tigilan na natin yan. Alam yung mga gandang gawin natin, magtulungan na lang tayo. Let's support the government because the government is we. Tayo po ang gobyerno eh. Tayo yun. Kasama tayo doon. Any government that falls, sino ba ang makikinabang? Sino ang magsasuffer? Edi tayo rin. Kasi yung gobyerno, kaya nga natin nilagay ang mga tao dyan para patakbuhin, para tugunan ang lahat ng pangangailangan nating lahat. Hindi po ba? Kaya magtulungan tayo at magmahala na lang tayo. Di ba, BP Leni? Pakiusapan ko si BP Leni na lumabas at ikatawan niya ako, to i-represent niya ako. Siya magiging kinatawan ko sa mga pagpunta sa mga lugar ng kalamidad. At bigyan ko siya ng assistance na ano man ang kailangan niya. Kaya lang, sabi niya, mahirap din naman yun. Kasi minsan na binigyan siya ng trabaho ni Presidente. At nung ginawa niya naman yung kanyang trabaho, masyado yatang maganda yung pagkagawa niya. At baka naman, ma-overshadow pa yung Presidente, tinanggal niya. Tamo ikaw, Pascual, Mr. Federico Pascual. Talagang ikaw, you're peddling lies. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Ba't naman hindi siya tatanggalin nun? Hindi ba? Ano bang istorya niya? Binigyan mo ng posisyon. Pagkatapos, palpak ang ginawa niya. Puro media. Pagkatapos, una niya pang kinukonsulta. Binigyan ng atensyon, importansya yung mga tagalabas ng bansa. Hindi ba? Ngayon, sabi ni Pascual, dahil daw, ito naman, kasinungalingan na naman to, with the continued inactions and absence of the President. Diniklara niya raw sa kanyang Twitter, since there is a palpable de facto vacancy, Leni Robredo is the acting President. We wish her well. Duterte can claim it back when he resumes doing his jobs. Kita mo yung mga kabalbalan na pinagsasabi mo, Mr. Federico Pascual. Anong de facto? Mamaya, yung mga nandyan sa kalsada, sabihin siya, oy, hindi de facto, ikaw in facto. Anyway, alam po ninyo, tigilan nyo na yung ginagawa nyo kay Presidente. Hindi na nga kayo nakakatulong, nakakabigat pa kayo. Yung mama, ang ating Presidente, napakasipag. Minamadali niya na kasi malapit na ang katapusan ng kanyang termino. Mabuting-mabuti kung pumayag sana itong tumakbong Vice Presidente at yung kanyang anak pumayag na tumakbong Presidente. Di sana may continuity, pero hindi pa natin alam. Hindi natin alam kung sila'y tutugon sa tawag ng panawagan ng marami sa ating mga kababayan at dun sa itinadhana ng mga Diyos ng tadhana na silang dalawa ang maaaring makapagpatuloy sa sinimulan ni Presidente Duterte. Abangan lang natin yan. Ito namang grappler, walang katapusan to. Ito daw palasyo, palaging merong excuse. Pinopoliticize
ito daw, oposisyon. Inaakusahan ng oposisyon na ginagamit na sandata itong mga sakuna